May mga tusok-tusok pa guys, so bye-bye. Ah! Hi guys, it's me again, Ginger of Ginger Event Styling. I'm a prod designer, and for today's challenge, we need to transform this venue into an exhibit fit for the country's kings of Pinoy pop, no other than SB19. G? Today is October 22 and nandito kami ngayon sa venue sa Araneta Coliseum. Actually, it's part of Gateway Mall. So, ito yung bagong mall nila. Tara, pasok tayo dun sa venue. So, One Zone is a month-long celebration ng half a decade ng SB19. So, parang the team of SB19 tapped me to execute their vision na, alam mo, in a way, makapag-interact dun sa mga fans. And then, syempre, ang mga pinaka-nakakakilig dito na moments is meron kami mga unreleased na clips, unreleased na mga items. Very iconic to the music videos na ginawa nila. So, parang yung mga zones na gagawin namin dito is part of the history. Ano yung mga pinagdaanan nila sa half a decade na to. So, dahil busy ako, feeling ko, hindi na ako masyadong Gen Z. Alam mo yung parang, nung nag-uusap kami with SB19's creative, sabi ko, so ano ba si SB19? Kasi as a production designer, I have to know my client. Ano ba yung character nila, ano yung personality nila. And by doing that, sobrang na-appreciate ko yung craft ni SB19 in terms of pagiging artist, pagiging creative. Ang galing. Grabe yung talent nila. So yan, nandito kami sa tunnel. So actually, yung buong experience na to, kinurate namin to isa-isa. So imagine, nung nagpunta kami dito, wala pa kaming idea ano yung gagawin namin. Tsaka wala pa din masyadong like concrete na plan paano mangyari. So better din na nangyari na nakapag-brainstorming kami together ng team nila Bea. So yan, so meron kami mga TV. And then yung TV na to, may mag-play dito ng mga videos. So yung mga practice nila. And then yun nga, mga unreleased clips dito siya. So, mayroon mga years, 2018 to 2019 to 2023. So, nakakatuwa yan, panoorin. Dito naman sa kabilang zone, yung big major na work namin talaga is to build these panels from floor to up. So, since buo na lahat, all our next goal is to fill this with the details, which is the item. So, mamaya na ako magpapasok ng gamit kasi gusto ko malinis muna at saka wala na masyadong gumagalaw. Tapos, pag nagpasok naman na kami ng gamit, mabilis na lang. Kasi for example, so ito, may pedestal dito. Meron mga series of ganitong stands na naka-scatter. Papatong lang naman namin yung item. Yan, tapos dito may motor. Diyan nakalagay yung motor. And then, doon I believe is a table of the trophies, medals, and mga achievements nila. Tapos, dito naman sa side na to is yung mga mannequins. So, suot nila yung mga iconic nga na mga wardrobe from the MVs. Tapos, this one naman, ito yung throne. Siya nakalagay yung malaking throne natin. Tapos ito, actually nice yung experience kasi itong part na to, parang magsusulat-sulat ka ng sticky notes, tapos didikit mo dun sa pader. Ayan, nagpa-print din kami ng One Zone. Diba? Ganda. Imagine, tong area na to, nung first na nagpunta kami dito, poste lang yung meron. So, wala siya ng mga pader. So, even the walls and then the carpet, we installed this. So, this is our, pang ilang araw na ba namin to? We started Friday, Saturday, Sunday. So, this is our third day of doing the setup na non-stop ha. As in, simula Friday, nandito na sila. Tutulog lang saglit, tapos, alam mo yun, may kapalit, may simultaneous na nag-set up. So, ito naman, magiging, ano to, magiging parang mga Polaroids. Collections of photos. Real photos to ng mga collection talaga nila. Meron din dito. Ayan. So, ito, kinover namin ng black na tela kasi gusto namin dito parang, alam mo yung mga team lab experience na may mga projector. So, ito yung wardrobe na suot nila sa pagtatag music video. And the
part na ginawa namin dito. Mapapansin niyo, di ba yung mannequin? Meron siyang one-zone branding. So, nalagyan namin siya. And then, buo yan. Halika, dito tayo. So, 360 ng mannequin, kinover namin ng one-zone na strips. So, ito yan eh. Ganitong papel. Tapos, with this one, ginupit-gupit namin and then dinikit. Tapos, nilagyan ng top coat. And, dito naman yung handcast. So, busy-busy sila. Ay, ayun na yung mga... Thank you, Fujifilm! Fujifilm! Baka naman! Baka naman. So, ito yung mga... So, lahat kayo isa-isa nagpiprint. Kailangan natin ng 2,000. Kailan kayo matatapos? 2,000? Sarap! Enough ko na! 600, tapos 800 okay. something. Then, this will be the areas for the brands. I think they're having 5 brands yata. So, dito yung mga merch, etc. And then, yun na, exit na ulit. So, yung flow lang niya, para ka lang umikot ng maze, tapos na. So, I think it will be, parang different batches per day. And then, may time slot lang. Kasi sobrang daming fans ng SB at feeling ko talaga, mapupuno talaga tayo. Actually, yung most challenging part for this setup is itong tunnel na to. Itong tunnel, so mukha lang siyang ganyan, pero ang hirap nitong buuin, guys. Kasi tingnan mo naman, kasama yung ceiling. Ito, wala talaga yan. Kami naglagay niyan. And then, ito kasi, open area talaga to. So, kumbaga, pag pumasok ka dyan, butas lang yan. So, nalagyan namin ng pintuan para maging stock room. And then, yun. And then, ito kasing part na to, mukha lang siyang pantay dito. Pero, may ceiling kasi na mababa doon. Tapos, kailangan mo talagang makuha yung saktong-sakto. And the fact na hindi naman kami pwedeng, like, dito talaga gawin lahat. Kasi kailangan gawin namin siya sa warehouse eh, before namin siya buuin. Kumbaga, it's like a puzzle na lang. So, kailangan hindi ka pwede magkamali. Kasi pag nagkamali ka, magsasayang ka ng pera, magsasayang ka ng labor, magsasayang ka ng materyales. So, everything has to be exact scale and exact measure. As in, ganun siya. Ganun ka-tricky yung ganitong work. But, I love it kasi, wala lang, feeling ko construction girl ako, ganun. Favorite ko ng mga items na i-display namin. Hi, Mi! Si Arvin. Arvin, mag-hi ka naman. Galing pa yung setup kagabi. Yung mga most interesting sa akin na mga items na i-display is ito, yung Iron Maiden. Kasi ito ginamit to ni Josh dun sa What na music video. So, ganyan siya. And may mga tusok-tusok siya, guys. So, bye-bye. So, gano'n, yung eksena, para siyang torture na kulungan. Parang gano'n. And, syempre, as a production designer, na-appreciate yung, like, yung quality, how it's made. So, ito, bakal yung loob niya. Mukha siyang pero ito, foam lang to eh. Foam board lang siya. So, magaan, in fairness naman. At saka yung kulay, yung texture, na-achieve naman siya. So, kung sino gawa nito, kudos, idol kita. Ayan o, diba? Yan siya. Tsaka itong chair na to, yan, appreciate ko din to kasi ang ganda ng personality and characters. Yan, so diba? Para lang siyang mga tagpi-tagpi na different industrial material. So may kadena, may yero, meron pang, I think sa mga TV yata to sa likod ng TV. O sa speaker pala. Tapos may basag na PVC, merong spring ng, truck ba to? Tapos may ganito, sliding ng window, chain, tas even the chains, plastic lang to, pero siya, pininturahan talaga siya para ma-achieve yung parang pagkapatina. Pero plastic lang siya. Kasi mabigat kung real chain. So, galing. Tapos ito, bakal na to. So, to chika lang a bit. Actually, yung preparation namin ito, sobrang rush talaga kasi yung planning, actually, sobrang, paano ba? Galing kami ng Bohol at galing kami ng Davao event. So, nag-ocular kami before that. Tapos, syempre, naging busy na. So, ang onti lang talaga ng time namin to prepare kasi everything has to be approved. It comes with branding. Kailangan masunod namin yung color palette. So, sourcing and then the labor works before going here was a big chunk of the work.
So, yun, madami kaming mga pin-repair beforehand talaga. Na like, para lang maging ganito yung itsura niya. So yun, kahit yung mga lockers yan, binili namin to. So ito yung locker para dun sa mga visitors or sa fans. Ito yung mga printed namin na paraphernalia kasi nga, kailangan lahat measured. So, meron kaming rendered look, how it's gonna look like. Yan. So, ito yung area na yun, zoom in. Ito yung tunnel, ito yung backdrop, lockers. So, ito siya. Para everything is aligned, diba, sa mga nangyayari. So, ito yung tunnel. Tapos, yan, per zone naka-section siya. Ganyan yung itsura niya. So, sa next na exhibit, ito na yung i-display kasi part of the history na din to, ganon. Actually, excited ako. Excited ako ma-meet sila in person. Zone 2, which is the area where the guests or yung mga fans is magsusulat. So, the SB19 team ay nag-isip ng concept na parang to redesign the SB19 logo. So, magsusulat sila dyan. And then, ito na yung mga SB19 logo suggestions. So, sobrang cute. Actually, may nilagay ako dito eh. And then, merong neon names. I think these are gifts from the fans. And then may mga light stick. And then another one. I think magpa-prank sila ng mga next na batch ng guest. So, kunyari mannequin sila or nagtatago lang sila dyan. Na mamimit ko sila in person today. Kaya sabi ko, so parang sumabog yung puso ko kanina nung nakita ko sila. Sumabog yung puso? Parang gano'n talaga. As in, gusto ko na lang umupo kasi hindi ko talaga ma-contain. Ayun, really thankful for this exhibit. Congratulations po! Magulang pa yung mata. Mag-aalo pa sa'yo na po kami sa total. Certain yun. Sila. And ano naman masasabi na sa setup? We did the setup. Did the event style. So kami nga nag-unong exhibit. Maganda. Actually, sabi ko, parang maliit lang siya na place, pero kaya siyang mapalaki ng ganito. Yes. Tapos nakita ko rin yung BTS yung sa TikTok. Yung wala pa siya, tapos nung nagkaroon sa ang galing ng pagka-design. Parang hindi mo maisip na galing kang alabas. Ang galing. Hindi mo na lagi ang concert. Oo. So, hindi pwedeng hindi. Hindi na lang kailangan ng VIP seated standing. Nasa ano na kami. Thank you for sharing the experience. So, nakakatuwa kasi nandito pa sila SB19. Sinurprise nila yung fans. Cute lang kasi sobrang fun nitong experience na to. It's a new experience for me as a production designer and event stylist kasi first time kong bumuo ng museum-ish na exhibit. And for me, ang dami ko natutunan kasi yung challenge nung pag-pull off nito. Imagine guys, we only had 3 days to do this and super short
timeline para dun sa mga deliverables, but still, we pulled it off. And I'm so happy na nagustuhan din nila. Sabi nga ni Stel kanina, grabe no, Miss Ginger, nagawa niyo talaga ng paraan. Kasi nga, alam din niya. But alam niya yun, para sa fans and for the love of their craft. Alam mo yun, parang kailangan ko talaga ibigay yung 101%. It's a wrap! So yun, sobrang happy. What an experience. One for the books. Talagang this will be on my core memory. Ibang-ibang klase yung makipag-work sa mga Gen Z and alam mo yun, sobrang daming overflowing creative juices. Ang dami pa namin sobrang gustong gawin sana, but I'm sure there will be next time and I'm so glad that they like the whole setup. Siyempre, with the timeline and deadline that we have, talagang grabe. Challenge talaga ako ng exhibit na to and I'm so happy to be part of it. Make sure to like, follow, and subscribe to our YouTube channel. This is Ginger Gabby and see you next time. G